Kabilang si Senador J.V. Ejercito sa 10 miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee na pumirma sa rekomendasyong kasuhan ng kapatid niyang si Senador Jinggoy Estrada, gayon din sina Senador Juan Ponce Enrile at Senador Bong Revilla. Kaugnay pa rin yan ng pagkakasangkot nila sa pork barrel scam. Saksi si Jam Sisante. Isang pirma na lang ang kailangan, aprobado na ng Senate Blue Ribbon Committee ang report nito sa pork barrel scam. Sa ngayon, 10 na sa 20 miyembro ng komite ang pumirma na sa committee report. Ayon sa source, nagpahiwatig ang hindi bababa sa 3 pang senador na pipirma din sila. Ang rekomendasyon ng komite, sampahan ng kasong plunder ang 3 nilang kasamahan na dawit sa scam. Sina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Kasama sa mga nakapirma na si Senador J.V. Ejercito, kapatid sa ama ni Senador Estrada. Hindi raw nababahala si Ejercito kung magalit ang kanyang kapatid. Para sanay man ako, lagi magalit sa akin. Si Estrada ayaw magkomento sa ginawa ng kapatid. Hindi na, no comment. Naghain kanina sa Estrada ng petisyon sa Korte Suprema na humihiling na ipawalang bisa at harangin ang investigasyon ng Ombudsman sa reklamong plunder laban sa kanilang 3. Nilabag daw kasi ang kanyang karapatan nang tumanggi ang Ombudsman na bigyan siya ng kopya ng pahayag ng ilang testigo tulad ni Ruby Tuason at Dennis Cunanan. Ang masama doon, yung counter affidavit na final nila Ms. Tuason et al., yung sila Dennis Cunanan, binase nila rin sa counter affidavits na final namin 3. So talagang unfair naman yan. Ang impormasyon nakuha ni Revilla, isasampa na raw ang kaso laban sa kanila bukas o sa mga susunod na araw. Kukulong kami sa nauna. Sobra na ang sakit ng nararamdaman ko, ng pamilya ko. Kung gagawin man nila yun, I'm ready. Sabi ni Revilla, pinamamadali daw ng Malacanang ang kaso sa Ombudsman matapos niyang hamunin ng gobyerno na ilabas na ang listahan ni Napoles ng mga mababatas na kanyang nakatransaksyon. I challenge the President na kung magpakatotoo kayo, kung talagang gusto nyo magkaroon ng pagbabago, ilabas nyo ang listahan kung totoo yan o hindi. Ang iba pang senador nanawagan din kay DOJ Secretary Laila De Lima na ilabas ang listahan. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng validating and vetting it. Dahil paano pag sa validation nila hindi totoo? Hindi naman nila pwedeng amyendahan yung statement ni Napoles. Let it stand or fall based on what it says there. Wala na naman kailangan verifikahin bago ilabas yon. Pagka nilabas ang listahan na yon, hindi naman ibig sabihin na lahat ng nakalista doon ay totoong ang kasangkot, di ba? Kailangan pa rin natin gawin ang ating trabaho upang siya sa atin kung ito nga ba ay makatotohanan o hindi. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi.